Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Ihahatid namin ang komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong gabi sa Balitang Pambansa. Social Welfare Department tiniyak na hindi pork barrel ang ayuda. Sasakapos ang kita program. Barangay officials, wala ring kinalaman sa pagpili ng benepisyaryo. Mga humahabol sa pagsalubong sa bagong taon sa probinsya, dumagsa sa mga terminal at paliparan. Civil Aviation Authority tiniyak na maayos na air conditioning at standby generator sa paliparan. Bilang ng mga sugatan nang dahil sa paputok, lumagpas na sa 100. Health Department patuloy ang paalala sa publiko laban sa paggamit ng iligal na paputok. Philippine National Police, walang naitalang untoward incident nitong nagdaang Pasko. Seguridad naman sa pagsalubong sa bagong taon, tiniyak. At alamin, mga pampaswerte sa pagsalubong sa bagong taon. Presyuhan naman ang bilog na prutas ilang araw bago ang medianoche, silipin natin. Una sa ating mga balita, nilinaw ng Department of Social Welfare and Development na hindi pork barrel ang ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Tugon ito ng DSWD sa mga alegasyon na nagagamit sa politika ang AKAP. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, walang kinalaman ang mga barangay official sa pagpili ng mga benepisyaryo. Sinabi ni Gatchalian na ang DSWD social workers ang nagpoproseso ng mga aplikasyon at nagdedesisyon kung magkano ang ayuda para sa mga qualified na benepisyaryo. Nasa 26.7 billion pesos ang pondong inilaan sa AKAP program ng DSWD sa ilalim ng General Appropriations Act of 2024 para sa mga apektado ng mataas na inflation. Good news po sa mga uuwi ng kani-kanilang probinsya para sa bagong taon. Tumatanggap pa ng mga walk-in o chance passenger ang ilang bus terminal sa Cubao, Quezon City. Pero sa ngayon, fully booked na ang mga biyaheng papuntang Baguio, Bolinao at Alaminos sa Pangasinan, Lingayen sa Dagupan, Olongapo, Iba at Santa Cruz sa Zambales. Mahigpit na seguridad na rin ang ipinatutupad sa mga terminal kung saan may mga nakadeploy na ring mga pulis. Samantala, sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, blockbuster na ang pila ng mga biyahero dahil sa dagsa ng pasaherong uuwi sa kani-kanilang probinsya para sa bagong taon. Ngayong araw, wala pang naitatalang delayed at canceled na biyahe. Mahigpit rin ang seguridad sa PITX kung saan lahat ng pumapasok sa terminal ay kailangang i-check ang mga bagahe. Puspusan ang paghahanda ng Civil Aviation Authority of the Philippines sa inaasahang pagdagsa ng biyahero sa paliparan para sa bagong taon. Sa programang Bagong Pilipinas Ngayon sa PTV, sinabi ni CAAP spokesperson Eric Apolonio na nagdagdag na sila ng mga tauhan para matugunan ang pangangailangan ng mga biyahero. Nasa maayos na kondisyon din ang kanilang kagamitan, lalo na ang air conditioning. Meron ding naka-standby na generator set sakaling may hindi inaasahang power failure. Nagkaroon na rin ng backup system para matiyak na magiging maayos ang air traffic. Nagkaroon tayo ng heightened alert at nagdagdag tayo ng mga personnel dahil alam naman namin anong mga areas, identify natin yung mga areas na talagang maraming pasahero para at least ma-sustain yung kanilang pangangailangan dyan sa mga nasabing paliparan. Naka-code white alert na ang lahat ng ospital sa buong bansa bilang paghahanda sa pagsalubong sa bagong taon. Pero ngayon pa lang ay lumolobo na ang bilang ng mga nasugatan dahil sa paputok. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Alan Francisco ng PTV Manila. Higit sa 100 na ang naitatalang firecracker-related injuries ng Department of Health. Ilang araw na lang bago ang pagsalubong sa bagong taon. Sa programang Bagong Pilipinas Ngayon, sinabi ni DOH spokesperson, Assistant Secretary Albert Domingo, na pinakamaraming naputukan o na biktima ng paputok
ay mula rito sa Metro Manila. Sumunod po ang ating Central Luzon Region 3, followed by Cagayan Valley Region 2, top 3 po yun. Top 4 is ang ating Western Visayas Region 6. And then ang top 5, dalawang rehiyon po ang nakatay doon ng ating Ilocos Region 1 and ang ating Central Visayas. 6 sa bawat 10, no, mga 64% yung sinasabing actively involved. Illegal na paputok ang pangunahing sanhi nito, kabilang na ang boga, 5-star at piccolo. Kasama rin ang legal na kwitis. Karamihan sa mga naputukan ay sila mismo ang nagsisindi ng paputok o actively involved, habang ang iba ay nadamay lang. Lumalabas din sa kanilang datos, ayon kay Assistant Secretary Domingo, 5 hanggang 14 years old na bata ang madalas na nabibiktima ng paputok. Nanay, tatay, lolo, lola, kuya at ate, pakibantayan po ang mga chikiting. At maging mabuting halimbawa, wag na ho tayong gumamit, mag-community fireworks na lamang po tayo. Kasabay naman ito, ang paulit-ulit niya ring paalala na maghinay-hinay sa pagkain ngayong pagsalubong sa New Year. Uso kasi kapag ganitong mahandaan ang mga sakit tulad ng stroke at atake sa puso. Kasama na rin ang hika na dahil naman sa mga paputok. TED, kapangalan ng aming kalihim, no? Tamang pagkain, ehersisyo. Ang sarap po ngayon maglakad-lakad, mamasyal. And letter D, disiplina sa katawan. Huwag ho tayo uminom, lalo na kung tayo ay magmamaneho, ASIC Dale. Ang isa pang binabantayan namin yung road traffic injuries. At may natala na ho tayo sa road traffic injuries na mga 284 simula December 21. Naka-code white alert ang mga ospital sa buong bansa sa pagsalubong sa New Year hanggang January 6 ng susunod na taon. Mula sa PTV, Alan Francisco, Balitang Pambansa. Parami ng parami ang mga nahuhuling nagbebenta ng iligal na paputok online. Walang tigil naman ang operasyon ng PNP Anti-Cybercrime Group laban sa mga ito. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Ryan Lisiges ng PTV Manila. Ilang araw bago ang pagsalubong ng bagong taon, mas pinaigting pa ng PNP Anti-Cybercrime Group ang kanilang cyber patrolling para bantayan ang mga pasaway na nagbebenta ng illegal na paputok online. Katunayan, aabot na sa 115 online platforms ang napatake down ng PNP ACG. Kabilang dito, ang 59 na Facebook page, mahigit 50 X accounts, isang website at isang account sa audio streaming app. Bukod dito, ay may mahigit 200 na online platforms din ang binabantayan ng PNP ACG. Mula December 6 hanggang 26, 8 operasyon na ang naikasa ng PNP ACG laban sa mga nagbebenta ng paputok online. Sa nasabing mga operasyon, umakyat na sa 10 ang naaresto. Aabot naman sa mahigit 76,000 halaga ng illegal firecrackers ang na-recover ng mga otoridad. Kasong paglabag sa RA 7183 na nagre-regulate sa pagbebenta, distribution, manufacture at paggamit ng firecrackers at iba pang pyrotechnic devices ang kakaharapin ng mga suspect. Sa lalawigan naman ng Rizal, higit sa 400 pirasong boga na may halagang aabot sa 25,000 piso ang sinira ng mga kapulisan ng Rizal PPO at ng Bureau of Fire Protection. Sabi ni Rizal Police Provincial Director, Police Colonel Felipe Maragon, karamihang mga minor de edad ang nakuhanan nila ng mga boga. Nakikita daw kasi ng mga kabataan sa mga social media websites at apps ang mga nagtitrending na paputok na gawa sa bahay. Ang tinatawag na boga ay isang uri ng ipinagbabawal na paputok na homemade gamit ang recyclable materials tulad ng bote ng soft drinks o tubig, lata ng sardinas o kaya naman ay polyvinyl pipes o PVC. Yung mga gumagamit sa atin, yung mga bata, kabataan, pwede itong makabulag kasi malakas itong buga niya dahil ang ginagamitan siya ng denatured alcohol. No? Pag pumutok yan, pwedeng makabulag, pwedeng makakos ng injuries, yung pagkasunog ng balat, no? Pagkabingi, no? At iba pang mga related injuries na pwede lang matamo. Batay naman sa datos ng DOH, karamihan bata o minor de edad pa rin ang nabibiktima ng illegal na paputok. Paalala ng Health Department, iwasan ang paggamit ng illegal na paputok dahil maaari itong ikamatay kung matindi o malubha ang tama nito. Maaari din itong magdulot ng pagkaputol ng daliri, kamay o iba pang bahagi ng katawan. Mula sa PTV Manila, Ryan Lisiges, para
Para sa Balitang Pambansa. Bumaba ang insidente ng sunog bago magpalit ang taon ngayong 2024 kumpara noong nakaraang taon batay sa datos ng Bureau of Fire Protection. Ayon sa BFP, mananatili silang nasa red alert status 24/7 ang monitoring para sa mas mabilis na pagresponde sa sunog. Hinimok ng BFP ang publiko na sa halip na magpaputok, manood na lang ng mga community firework display. Simula po nung nag-pandemic ay nag-lie-low dahil ang activities ng mga tao, ng mga kababayan natin ay limited din. So ngayon na back to normal na tayo at ganoon na rin po ang mga activities natin mas nadagdagan pa. At ayon po sa datos natin, ang top cause of fire natin sa ngayon ay electrical ignition. So tama po yung nabanggit nyo. Ito po ay may kinalaman sa ating kuryente. Kasama na po dyan yung itong kamakailan na insidente ng sunog na accordingly sa witnesses ay dahil nga po sa Christmas lights. Sa 2025, magiging maswerte ang pag-aalaga ng ahas. Ayon sa isang feng shui expert, ang aalaga ang ahas ay hindi dapat mapanganib o yung walang kamandag. Dapat ay nakalagay rin ito sa southeast direction ng bahay para mas maswerte. Ayon sa feng shui expert, kung hindi uubra ang pag-aalaga ng buhay na ahas, pwede na rin ang mga lucky charm na ahas. Swerte ba ang pag-alaga ng snake? Yes. Pwede mag-alaga ng snake. Ilang snake ka? Siguro maximum na snake, siguro 3 or 5 na, maximum na 5. Dahil pag mas marami na sa 5, mahirapan ka na mag-alaga. So 3 snakes will bring luck with fortune. Anong kulay ng snake na swerte? Alam mo ba, ang lucky color natin for the year is gold. Ilang araw bago ang bagong taon, sinamantala ng mga mamimili ang normal na presyo ng mga bilog na prutas na itinuturing na pampaswerte. Sa Balintawak Market, mabibili ang peras ng 30 pesos bawat piraso, habang ang kiwi ay 35 pesos kada isa. Persimmon naman ay 50 pesos bawat piraso. Ang watermelon ay 50 pesos kada kilo. Ang melon ay 90 pesos kada kilo. Ang grapes ay 100 pesos kada kilo. Ang kiat-kiat ay 100 pesos per kilo. Ang Korean pear naman ay mabibili na 100 pesos kada kilo. Samantala, mabibili ang orange ng 100 pesos bawat 3 piraso. Ang apple ay 100 pesos bawat 3 piraso. Ang pineapple ay 150 pesos kada piraso. Ang longgan ay 200 pesos kada kilo at 100 pesos naman para sa kalahating kilo. Habang ang dragon fruit ay 300 pesos kada kilo. Pinapayuhan ng mga suki na agahan ng pamimili upang makaiwas sa pagtaas ng presyo at siksikan sa pamilihan. Inihayag ng Philippine National Police o PNP na generally peaceful ang pagdiriwang ng bisperas ng Pasko sa buong bansa. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, walang naitalang anumang karahasan sa pagsalubong ng Pasko, maging sa 9 na araw ng simbang gabi. Dagdag pa niya, patuloy na tinututukan ng PNP ang matataong lugar tulad ng mga mall, pampublikong transportasyon at night markets. Ito'y isang kwento ng pagpupursigi ng isang benepisyaryo na ngayoy bumunga ang kanyang pangarap. Ako si Jomari Pialhas, apo ni Abilino Pasaylo. Taga Purok Uno, San Isidro, Pitugo, Zamboanga del Sur. Ayon kay Jomari, 20 taon rin ang paghihintay ng kanilang pamilya para mapasa kanila ang lupang kanilang sinasakahan. Dabi yung pagpangga ni Lolo sa iyahang luna. Kay siyagyoy nagtanom og mga daghang lubi. Unsay gibuhat sa kong lolo, unsay nakita nako sa pag-atiman niya sa mga gitanom. Inganaon po nako sa pag-atiman. 1 ektarya ng lupa ang kanilang natanggap noong ika-24 ng Mayo sa isang okasyon na pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng Department of Agrarian Reform sa rehiyon ng Zamboanga. Mahigit 4,000 benepisyaryo ang nakatanggap ng kanilang mga titulo noong araw na ito. Ito ay sumasaklaw sa mahigit 7,000 ektarya. Para kay Jomari, kahit hindi man naabutan ng kanyang lolo na matanggap ng personal ang kanyang inaasam na titulo, masaya pa rin siya dahil naipamana pa rin ito sa kanyang pamilya. Pinapangako rin ni Jomari na sa pamamagitan ng lupang natanggap, mas palalaguin niya pa ang bunga ng mga itinanim ng kanyang lolo, mapagulay, prutas, pati na rin ang mga pangarap. Salamat sa DAR, sa dugay-dugay na mong sinulat, maabot na gyud ang amuang titulo. O ilabi na ni President Bongbong Marcos. Maraming salamat po.
bahagi ng Mindanao. Intensity 4 ang naitala sa Bislig City at Hinatuan, Surigao del Sur, habang Intensity 3 ang Gingoog City, Medina, Magsaysay at Hasaan sa Misamis Oriental na Bunturan. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Jaira Mondes ng PTV Davao. Kasabay ng mga pag-ulan, nakaranas din ng lindol ang maraming lugar sa Mindanao pasado alas 6 kagabi. Ang isang bahay na ito sa Davao City kung saan ay idinuyan umano ang kanilang chandelier at iba pang nakabitin na mga gamit. Habang nakaramdam naman ng pagkahilo ang ibang mga pasyente sa loob ng isang ospital sa Davao City. Kita rin sa video ang paggalaw ng dextrose ng isang pasyente na nakakonfine dito. Wala namang naitalang pinsala ang lindol base sa report ng City Disaster Risk Reduction and Management Office. So yesterday, ano man lang ang Davao City felt only intensity 1 as recorded ito sa to ang monitoring equipment sa atong opisina. Ayon sa FIVOX, nangyari ang lindol bandang 6:26 kagabi na may 5.3 magnitude at sumentro sa Talacogon, Agusan del Sur. Intensity 4 ang naitala sa Bislig City at Hinatuan, Surigao del Sur. Habang Intensity 3 ang Gingoog City, Medina, Magsaysay at Hasaan sa Misamis Oriental. Nabunturan, Mabini, Moncayo at Laak sa Davao de Oro at Barobo sa Surigao del Sur. Intensity 2 ang naramdaman sa Maco, Davao de Oro, Caguait, Surigao del Sur, Cagayan de Oro City, Villanueva at Taguloan sa Misamis Oriental, gayon din ang Kabakan at Matalam sa Cotabato. At Intensity 1 sa Caraga, Davao Oriental, Davao City at Antipas sa Cotabato. Samantala, pasado alas 9 kaninang umaga ay naramdaman na naman ang magnitude 4.7 na lindol sa Katil, Davao Oriental. Mula rito sa PTV Davao, Jaira Mondes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Itinaas na ang red alert status sa Cagayan dahil sa bahang dulot ng shear line at intertropical convergence zone. Hindi na rin madadaanan ng ilang tulay at kalsada. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Dina Villacampa ng Radyo Pilipinas, Tuguegarao. Dina? Sheila, muling nakaranas ng malakas na buhos ng ulan ang lalawigan ng Cagayan dulot ng shear line at intertropical convergence zone o ITCZ. Mahigpit na nakamonitor ngayon sa mga flood-prone at landslide-prone areas ang Quick Response Team ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ng Cagayan. Ay kay PDRRMO Head Rueli Rapsing, bagamat dati nang naka-red alert ang status ng Quick Response Team ng probinsya dahil sa Yuletide season, isasama na rin nila ang bahang dulot ng shear line sa kanilang monitoring. Sa ngayon, may ilang kalsada at overflow bridges na sa probinsya ang di na madaanan dahil sa pag-apaw ng ilog. Kabilang na rito ang siyam na overflow bridges sa Baggao, ang Pinakanawan Overflow Bridge sa Tuguegarao City, kalsada sa bahagi ng Naglo, Alcala at maging sa Tuguegarao City. Nagpakawala na rin ng tubig ang Magatnam kaninang alas 12 ng tanghali. Dahil dyan, Sheila, naka-standby na ang medical team, WASAR team at ang kagamitan ng provincial government para sa pagresponde. Hiniling naman ni Tuguegarao City Mayor Myla Tingke ang kooperasyon ng lahat. Inatasan din niya ang mga disaster response team ng city government na paghandaan ng panibagong pagbaha at ilikas sa mga residente kung kinakailangan. At iyan ang pinakahuling sitwasyon dito sa lalawigan ng Cagayan. Mula sa Radyo Pilipinas, Tuguegarao, Dina Tudao Villacampa para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, Dina Villacampa ng Radyo Pilipinas, Tuguegarao. Isinagawa na ang final walkthrough sa ruta ng Andas para sa Traslasyon 2025. Nagsimula sa Quirino Grandstand, naglakad papuntang Quiapo Church ang mga opisyal ng Quiapo Church, kasama ang mga pulis, mga tauhan ng MMDA, DPWH, Bureau of Fire Protection at Manila LGU. Layo nito na matiyak ang kaligtasan ng ruta at malinis na ang lahat ng obstruction o hadlang para sa maayos na posisyon. Samantala, pinayuhan ng mga opisyal ng Quiapo Church ang matatanda, may sakit at may dalang bata na magtungo na lang sa mas malapit na simbahan at makinisa sa pista ng Nazareno. Gumuho ang bahagi ng Lais Bridge sa Malita, Davao Occidental dahil sa pag-uulang dulot ng Intertropical Convergence Zone o ITZZ. Agad na nagpadala ng tulong ang provincial government para sa mga apektadong residente sa lalawigan. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Sheila Lizondra ng Radyo Pilipinas, Davao.
Nahihirapan ang pagtawid ng mga residente niyan sa Lais Bridge sa Malita sa Davao Occidental. Makikita ang pagbabayanihan ng mga tao para maisampa ang mga motor at bisikleta nila sa nasirang tulay. Bumigay kasi ang bahagi ng Lais Bridge dahil sa malakas na ulan dulot ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Pero ang Department of Public Works and Highways ay nagpasya ng isara muna ang tulay para sa kaligtasan ng mga motorista. Sa abiso ng DPWH Davao, maaaring dumaan ang mga motorista sa Mana, Ticolon, Sitio Malaway, Don Marcelino habang patuloy ang pagkumpuni sa Lais Bridge. Samantala, base sa datos ng Office of the Civil Defense Davao, nasa 877 na pamilya o 3,069 na mga individual ang apektado ng pagbaha sa 3 barangay sa Malita, kung saan 205 na mga pamilya ang nasa evacuation centers. Agad namang nagpadala ng tulong ang Davao Occidental Provincial Government. Sa ngayon, patuloy na pinag-iingat ang mga residente, lalo na sa mga mabababang lugar dahil sa nararanasan pa rin masamang panahon. Mula sa Radyo Pilipinas Davao, Sheila Lisondra para sa Balitang Pambansa. Mga residente ng Northern Mindanao, malaki ang tiwala sa serbisyo ng Philippine National Police batay sa pinakabagong survey ng Mindanao Development Authority. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Sharif Timar ng Radyo Pilipinas Iligan. Region 10 is really safe, really ready for investments. Investors are already coming in. Region 10 is really safe, no? It's really secure place for investments, for travel. Yan ang ipinagmalaki ng Mindanao Development Authority sa isinagawang Presentation of Client Satisfaction Survey Result. Patunay dyan ang pinakamataas na Client Satisfactory Ratings na nakuha ng Police Regional Office o Pro-10. Batay sa datos ng MINDA simula una hanggang ika-4 na bahagi ng 2024, naitala sa lalawigan ng Bukidnon ang 96% trust ratings sa kanilang local police. Nangunguna naman ang lalawigan ng Camiguin sa security at respect ratings na nasa 97%, habang 95% naman ang nakuha ng Bukidnon at Camiguin sa safety ratings. Mga residente naman sa Cagayan de Oro at Iligan City ang may pinakamataas na satisfaction rating sa public safety services na nasa 97%. Ikinatuwa naman ng Pro-10 ang resulta ng survey dahil patunay ito na ligtas at nasisiyahan ng publiko sa serbisyo nila. We are humbled and gratified by the positive feedback from the survey, which indicates that the community feels safe and satisfied with the performance of our police force in Region 10. Mula sa PBS Radyo Pilipinas Iligan, ito si Sharif Timhar para sa Balitang Pambansa. Ngayong holiday season, panahon din ng pagpapadala ng pera sa pamamagitan ng e-wallets at digital banks. Kaya naman muling pinaalalahanan ang publiko na mag-ingat at maging mapanuri sa lumalalang kaso ng spoofing scams. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni JM Pineda ng IBC 13 Manila. Sa paglipas ng mga taon, nagiging high-tech na rin ang mga certified manloloko o yung mga scammers. Katunayan, punteriya na rin nila ngayon ang inyong mga digital banks. Uso na ngayon ang mga digital banking at e-wallets para sa cashless payments at electronic savings. Pero pinapasok na rin ito ngayon ng mga scammers gamit ang text blasters o kaya ng spoofing scam. Nitong nakaraang linggo nga lang nang bumaha sa social media ang post patungkol sa scamming incident sa GoTime app. Isa sa mga nabiktima dyan ay si alias Mia. Bandang alas 5 ng December 20 nang makatanggap daw siya ng isang text message mula sa GoTime Bank patungkol sa kanyang cashback. Sa pagmamadali ay napindot daw niya ang link na kasama sa text. Mula dyan, nalimas na kay alias Mia ang halos lahat ng naipon niya sa GoTime Bank na umaabot rin ng 200,000 piso. Natulala na lang po ako. Ayun yung pinaka naramdaman ko. Nanlamig ako tas natulala po ako. Kasi 4 years ko pong pinag-ipunan yun. Tas mawawala lang in 4 minutes. Nagsisave po ako para makapag-ipon po sa bahay. Ganon. If ever ba. Tapos pang emergency funds. Tapos pang travel ko po sana. Sa ngayon, hinihintay ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang paliwanag ng GoTime Bank kaugnay nito. May panawagan naman ng Scamwatch Pilipinas sa mga telecommunication companies kaugnay ng text scams na gaya ng natanggap ni Mia. Kung po pwede po, pagdating po sa SMS marketing, huwag na po tayong maglagay ng link para po masabi natin. Kasi yung pong SMS na yan po yung ginagamit ng mga organized scammers para makapagloko para makapasok ng mga phishing scams nila.
Milyon-milyon ang nabibiktima ng scam sa buong Pilipinas. Hindi biro ang bilang na yan. Kaya dapat matuto tayong magkaroon ng two-way authentication security at may ugali dapat tayong snubber paminsan-minsan upang hindi makuha ang iyong pinaghirapan. Mula sa IBC 13, JM Pineda para sa Balitang Pambansa. Ilang araw bago ang pagsalubong sa bagong taon, nagsana sa mga Lucky Charm stores ang naghahanap ng pampaswerte sa 2025. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Quenzel Bocobo ng IBC 13 Manila. Ngayong papalapit na ang bagong taon, patok na naman para sa ating mga kababayan ang mga pampaswerte items para sa inaasahang prosperous New Year. I got a bracelet from my mom. Tapos every time na parang malapit ako sa aksidente, nasisave ako. And I think that's because of the lucky bracelet na binigay sa akin ng mom ko. Sa mother ko, paniniwala niya yung nagdadala ng good luck sa buong, for example, buong 2025. I still believe sa kung paano mo dalhin yung life mo. Kailangan po pa rin kasi gumawa or kumilos. Nasa sayo pa rin yun. 50-50 kasi wala naman siguro masama kung bibili ka ng bracelet na sabi daw pampaswerte. Kabilang lamang sila sa naabutan naming namimili sa Lucky Charm shop ng feng shui consultant na si Johnson Chua. Kwento niya, Year of the Wooden Snake ang paparating na bagong taon. Pagkakataon daw ito para isakatuparan ang mga ideya o kaya naman ay mga planong negosyo o pagkakakitaan. This year is a year of creativity. So napakaganda nito para sa mga taong magaling sa mga paggagawa ng bagong idea. Very important yung imagination, yung creativity ng isang tao. Pero yun nga lang po, too much of ideas also can cause a lot of unstable energy, decision-making problems. Pero giit ni Chua, maliban pa sa paggamit ng mga dekorasyon sa bahay, display sa mga lamesa, at iba pang lucky charms na dumaan sa energizing process, malaking bagay din ang mismong paniniwala ng isang individual para magkatotoo ang swerte sa buhay. Paalala pa niya, ang lucky charms ay hindi naman nagbibigay lang ng swerte. Pagdating sa feng shui, binuboost lamang nito ang good energy ng isang tao. Ibig sabihin, mahalaga rin ang pagkilos o pagsisikap ng bawat individual. Mula sa IBC 13, Quenzel Bocobo para sa Balitang Pambansa. Nag-trending ang isang tricycle driver sa Lawag City nang magregalo ng libreng sakay noong Pasko. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Rani Dorilag ng Radyo Pilipinas, Lawag. Libreng sakay ang pamasko ng isang tricycle driver sa Lawag City, Ilocos Norte. Kaya naman ang mga pasahero, todo pasalamat kay Kuya Noel Mariano dahil sa regalo niyang free ride nitong araw ng Pasko. Kahit kasi malayo ang biyahe ay libre pa rin ang pamasahe ng kanyang mga naisakay na pasahero. Na-shock po talaga ako noon na ayaw tanggapin ni Kuya yung pamasahe namin. Arkila pa po yun from Lawag to San Nicolas. So ako, sobrang nakakataba po yun ng puso na Christmas tapos may ganun po na blessing na nangyari sa akin. Ayon kay Noel, hindi lang ito ang unang beses na nagbigay siya ng libreng kasakay. Sa katunayan, ito na ang ika-6 na Pasko na nag-alok siya ng free ride. Bagamat nakikipasada lamang, iba pa rin aniya ang nagbibigay ng kaunting tulong sa kapwa. Bihanes sir, kulang pero ano kaya sir eh. Parang panata ko na yan eh. Parang pasasalamat ko lang sa Panginoon. Samantala, nakatakdang bigyan ng commendation ng sangguniang panlungsod si Kuya Noel dahil sa kanyang pa-free ride. Mula PBS Radyo Pilipinas Lawag, Rani Dorilag para sa Balitang Pambansa. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan niyo kaming muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako po si Sheila Salaysay. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.